napag-usapan natin ang patungkol sa lakas ng atake nitong si Fen kay Adalman. Dahil sa atake na ito ay nawala nitong si Adalman ng hindi lang will para makipaglaban, kundi pati ng will para mabuhay. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. Nagka-upload nga pala ng solo leveling contents ang Anime Fan Narrations na owned rin ng Anime Kohai. So kung interested kayong manood ng mga contents ng solo leveling ay pwede nyong i-check yung link sa my description. So bumalibag nga itong si Adalman sa lupa, nag-take control sa may battlefield itong si Fen gamit ang unimaginable force of violence. Nakita ni Ultima ang ginawa nitong si Fen at nagsimula na rin na kumilos itong si Ultima. Bago pa daw magsimula itong battle na ito ay nakipag-meet na in private itong si Ruminas sa Purple Primordial. Itong si Ruminas ang nagplano, na-anticipate niya na kasi kung gaano ka-dangerous itong si Dagrowel. Kaya ini-take into consideration talaga lahat itong si Ruminas. At balak niyang talunin itong si Dagrowel. Kahit na ang ibig sabihin nito ay kailangan niyang gamitin ang pinaka-itinatago niyang secret. May plano na pala talaga itong si Ultima at Ruminas. Kaya kahit na napakadelikado na ng situation nila ay napaka-chill lang nitong si Ultima na para ba nag-i-stroll lang siya. Pumunta itong si Ultima sa may harapan nitong si Adalman para protektahan ito laban sa kanyang kalaban. Tumingin itong si Ultima kay Fen. Tapos tumawa siya dito na para bang ibig sabihin nitong si Ultima ay wag nang pagtangkaan nitong si Fen itong si Adalman. Dahil kapag ginawa ni Fen yon ay yari siya kay Ultima. Na nagsalita itong si Ultima dito na ang lakas daw ng ibinato nitong atake. Maging siya daw ay inire-recognize ang ability nitong si Adalman. Kaya kung nagawa daw na pabagsakin nito ni Fen gamit ang isang suntok lamang ay mukhang malakas nga daw talaga itong kanilang kalaban. Itong si Adalman ay kasama ni Ultima sa mga 12 patrons. Although ang specialty talaga nitong si Adalman ay providing logistical support ay meron pa rin itong title na Gehenna Lord. At hindi daw basta-basta itong title na ito. Malakas daw itong si Adalman. Sadyang sobrang lakas lang talaga nitong si Fen. Kaya ganito ang nangyari dito. Pero mukhang para kay Fen ay mahina lang daw talaga itong si Adalman. Kasi sabi ni Fen ay mahina daw itong kalaban nilang skeleton. Napabagsak daw ito gamit ang single blow. Hindi proud itong si Fen na na-one-hit niya itong si Adalman gamit ang kanyang aura-clad na fist. Ang iniisip kasi nitong si Fen ay natural result lang daw yon. Naiintindihan naman itong si Ultima ang pakaramdam nitong si Fen kasi ganun ang point of view ng mga malalakas na individuals. Kasi baka nakakalimutan natin na isa rin itong si Ultima sa mga pinakamalakas sa may Demon Realm. Isa siya sa mga 7 pillars of the Demon Primordials at alam niya ang pakaramdam na nangwa-one-hit ng mga opponents. Alam niya na sa point of view ng mga malalakas ay mga laruan lang ang mga mahihina, kaya wala daw karapatan itong si Ultima na magreklamo sa comment nitong si Fen kay Adalman. Kasi maging itong si Ultima naman dati ay ganun din ang tingin sa mga mahihina. Kung hindi lang siya naging subordinate nitong si Rimuru ay walang halaga kay Ultima ang mga mahihinang creatures. At sa matchup nga ngayon nitong sila Ultima at Fen ay itong si Ultima ang underdog kasi napakalayo ng difference nila in terms of existence value. Kaya itong si Fen ay hindi rin cautious kay Ultima. Pero wala daw balak na mag-give up itong si Ultima ng basta-basta. Alam na naman natin na itong si Ultima ay talaga mahilig sa pakikipaglaban at susubukan itong si Ultima na manalo hanggang sa pinakadulo kahit na matalo pa siya dito. Kasi para kay Ultima as long daw na nagtatry ka it doesn't really matter kung mag-fail ka man palagi kasi one day daw magagawa mo rin na ma-achieve ang goal mo. Tsaka napag-usapan na rin naman natin ang defeat in the truest sense of the word ayon sa paliwanag nitong si Diablo na hindi ka nga pwedeng i-consider na talo as long as lumalaban ka pa rin. At ngayon nakita natin talaga ang defeat dahil kay Adalman. Kasi nga dahil sa overwhelming violence na dala-dala nitong si Fen nawalan na itong si Adalman ng gana na mabuhay. Natakot na talaga siya at ayaw niya na makipaglaban. Kaya nga ngayon nag-take over na itong si Ultima. Pero bago magsimula ang laban na ito nagpakilala muna itong si Ultima sa kanya. Sabi ni Ultima hayaan daw siya nito na mag-introduce ng kanyang sarili. Ang pangalan niya daw Pain Lord Ultima. Kaya ano naman daw ang pangalan nitong katapat niya. Sabi naman ni Fen napaka-cheeky daw nitong bata na ito. Sige daw, Fen daw ang kanyang pangalan. Pagbibigyan niya daw ito.
kahit na hindi na daw dapat siya magpapakilala kasi mamamatay na rin naman daw dito itong kalaban niya, kaya hindi na daw nito yun maaalala. After nila magpakilala, nagsimula na agad ang kanilang laban at nanonood itong si Shion sa may laban na ito. Ngayon nakatayo pa rin siya sa may taas nitong long wall. Hindi pa rin nakikipaglaban itong si Shion. Naghihintay pa lang talaga siya kung paano magre-react itong si Daggerwell sa pagpunta sa battlefield nitong si Ultima. Napaka-careful daw nitong si Shion ngayon kasi alam ng lahat ng mga naandito na the moment na matalo itong si Shion magko-collapse na itong kanilang side. Basically, itong si Shion ang kanilang pag-asa sa ngayon. May plano itong si Ruminas pero hindi sigurado itong plano na ito. Kumbaga, masyado pa itong risky at talagang gagamitin lang daw nila ito kapag ito ay kailangan na. And even then, hindi pa rin sila 100% sure na magagawa nga nilang manalo ng dahil dito. Kaya si Shion talaga ang inaasahan ng lahat. Kaya determinado na manalo itong si Shion. Nagsalita itong si Dagora na ito daw pala talaga ang Uncle Fen nila. Hindi niya daw in-expect na ganitong klase pala ito ng monster. Sabi naman ni Liura, tama daw itong kanyang kuya. Mas malala pa daw pala ito kaysa sa kanilang expectation. Then sabi nitong si Deborah, maging si Uncle Glasser daw na napakalakas rin, malayo pa rin sa level nitong kanilang Uncle Fen. Nag-reply naman itong si Shion dito na oo nga daw, kaya hindi daw nakakapagtaka kung bakit kinailangan nga itong maisil. Ngayon, magkakasama itong mga ito. Nanonood sila ng laban. Nagsasalita sila ng kanilang mga impression sa kanilang uncle na unang beses nila na nakita at nakita makipaglaban. Kanina, ganado pa itong tatlong ito at nag-uusap pa sila kung paano nila tatalunin itong kanilang tatay. Pero ngayon, nawasak ang kanilang mga spirits nang dahil nga sa pagdating nitong si Fen sa may battlefield. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.